Day 3 ng aming Sambasulta Tour. Kung hindi mo pa napanood ng Day 1 at Day 2 namin, i-browse mo lang dyan sa profile namin. Ang Sambasulta Tour ay composed of Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. It is a 4-province adventure. This Sambasulta Tour was organized by Project 81 and guided by La Cocherang Negra. So, pagbalik namin ng Zamboanga at around 7 a.m., fresh na fresh pa kami from sleeper bus, ay nag-wait kami sa aming tour guide. Tapos diretso na kami sa aming ferry papuntang Lamitan, Basilan. So, talagang sunod-sunod ang aming biyahe. Nasa around 170 pesos ata ang binayaran namin dito sa Allison at around 2 hours yung biyahe. Pagkarating namin sa Lamitan ay sinundo na kami ng aming local guide. Sa Basilan nakita ko na maraming military presence. Dumiretso kami sa public market at doon kami nag-breakfast. May mga food stalls na dito sa Lamitan like Turks or Chooks to go. Pero dito diretso kami sa public market para mag-breakfast. Dito kami dinala ni Kuya Kong kasi masarap ang pagkain at di na kami need mag-antay dahil parang karinderya na siya. Siyempre di mawawala ang local tausog delicacies at ang paborito naming putli mandi. Bumili din kami ng mga sweet delicacy sa bandang palengke, yung panyam at ja. Ang sarap nito itong ja. Ja. Asang apa? Sarap siguro nito sa ice cream. Tapos, since nasa public market rin kami, ay naisipan namin bumili ng fresh seafood. Tapos, nagpaluto na lang kami kay ate sa karinderya. Grabe ang mura ng seafood dito. Yung tatlong malaking fresh na fish ay 200 pesos lang. Hindi kinikilo dito yung mga seafood, pero nakatumpok lang. Tapos, pumunta kami sa museum. Nakakatuwa nga kasi since Sunday at close ang museum, ay nakiusap si Kuya Kong para makapag-tour kami sa museum. Meron ding pasulubong center sa gilid. Next stop namin ay ang Bulingan Falls. Akala mo madumi yung tubig dahil sa kulay, pero hindi. Dahil lang yan sa mga minerals ng nature. Pero ito, ang linis ng tubig, ang lamig. Mababaw lang yung tubig, pero sa bandang harapan ng falls ay medyo malalim at doon marami nagki-cliff dive. At ito pa nga ang buwis buhay na pagpapapicture sa gilid ng falls. Nakakakaba kasi madulas yung bato. Bumalik kami sa palengke para mag-lunch kasi nga pinaluto namin kay ate sa karinderya yung mga pinamili namin. The best food ito na nakain namin during our Sambasulta tour kasi ang fresh at ang linamnam ng seafoods. Very minimal ang seasoning at sahog na ginamit. Kaya lasang-lasa talaga namin yung freshness ng aming pinaluto. Ayan, tingnan mo, simot. Then, pumunta kami dito sa tulip garden that's made from recyclable materials. Ang ganda. Sa malayuan ay mukha talaga siyang tulip. Kami lang yung tao dito, kaya take your time talaga pagpa-picture. Pero sa sobrang tirik ng araw ay mabilisan lang din ang aming pag-aura. After ng lunch, dumaan kami sa rubber plantation. Rubber pala yung major produce at in-export ng Basilan. So sabi nila, in-export to sa Malaysia, tapos pagbalik dito, gulong na. And then pumunta kami sa weaving center. So, yung mga weaving center pala is organized by the local government para magkaroon ng livelihood ang mga locals. So, mura ang woven products dito compared sa Sulu. Mabibili ka around 500 to 800 depende sa design at haba. Then, after that, pumunta kami sa mosque para magpa-picture. Mabilisan lang kasi nagpipray din sila nung dumating kami. Mga 30 minutes pa na biyahe, nasa Isabela, Basilan na kami. Ang Isabela, Basilan pala used to be the capital of Basilan, pero ngayon ay Lamitan na. Ang Isabela ay part ng Basilan, pero they are not part of BARM. They are part of Region 9. Dito sa Isabela ay mostly Christians. So, pumunta kami dito sa Basilan Provincial Capital. Pero right now, hindi na siya ang capital. Dahil ang capital na ngayon ng Basilan ay nasa Lamitan. Pumunta kami dito sa Happy Isabela Mark at yung Catholic Church dito sa Basilan. After the land tour, hinatid na kami ni Kuya Kong sa aming transient house dito sa Rosana's Pension House. Malapit lang ito sa port at sa mga kainan. Nag-freshen up lang kami ng konti tapos naglakad na kami papuntang Boulevard kung saan maraming street food tuwing hapon. At even dinner na binalot marami dito. Ang saya. Ang masarap na nakain namin dito ay yung martabak, parang egg roll na may chicken at gulay sa loob. Nilagyan namin ng condensed milk at curry sauce. Sobrang sarap talaga. Tapos itong avocado shake na legit na avocado ang lasa. Avocado Graham shake. Legit avocado. Sarap. Tapos habang kumakain, nanood lang kami ng sunset. Grabe, sobrang nakaka-unwind talaga yung ganito. Simple joys of life. Take your time. Hindi naman ganun ka-crowded. And the locals are very friendly. Tapos may mga batang badyaw na naliligo sa tabi. Isa ito sa mga na-appreciate namin during travel. Yung food, yung local culture, you get to know the history and also know the people. Isa sa sinasabi nila na dangerous place sa Mindanao ay ang Basilan. Pero hindi naman. Hindi po pala kami tapos sa Basilan kasi magbe-beach pa kami tomorrow. Follow for part 4 of our Sambasulta tour. Salamat!